pamamagitan ng kanyang mga latay sa krus, mga latay na kanyang tinamo. Ang layunin nito ay ang kagalingan ng bawat karamdaman, ng bawat kumikilala, bawat may relasyon sa Kanya. Kaya Lord, salamat po na ibinigay mo, Panginoon, sa amin ang iyong bugtong na anak. Salamat po na nabayubay ka po sa krus. Salamat na nagtamo ka ng mga latay, O Lord God. Tiniis mo ang lahat ng ito dahil sa pag-ibig mo po sa amin. Indeed, Lord, binigyan mo kami ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya dahil sa iyong pag-ibig sa amin. Kaya salamat po. Salamat, O Lord God. Hindi lamang sila ay really to believe anumang karamdaman ng meron sa lugar na to, O Diyos, sa pangalan mo, Panginoong Jesus, itinatakwil namin sa pangalan mo, Panginoong Jesus, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo na siyang ibinigay mo, na siyang iniwan mo po sa amin. Lord, I speak healing in your mighty name, Lord Jesus. I speak healing in your mighty name. Salamat, O Diyos, sa revelation na ito sa araw na to. Sabi nga ni Pastora Michelle, matagal na nilang kilala sa Atipina, pero ngayon lang nila nalaman na mayroon siyang ganitong sakit. It is indeed your plan, Panginoon. It is indeed your revelation, O Lord God, upang muli, O Diyos, hallelujah, ay maitaas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Na sa mga oras na to ay natanggap na nila, O Diyos, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat po, O Diyos. Even, O Lord God, sa gawain ito, we thank you. Dahil sa panahon na si Ate Enan hindi alam kung saan pupunta, dito mo siya dinala. Salamat, Lord. Tunay, O Diyos, na kung oobserbahan namin ang lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, makikita namin na you are there. You are there guiding us, comforting us, Panginoon. Kaya salamat po ng maraming dahil kilala ka namin. Salamat po na tinawag mo kami sa aming mga pangalan at sinabi mo kami mga anak mo. Lord, sabi mo nga po, Panginoon, hindi ka namin pinili. Ngunit kami ay pinili mo, Panginoon. Pinili mo po kami, O Diyos. At dinala mo kami sa dakong ito upang patuloy, O Diyos, na mamunga, Panginoon, ng iyong kabanalan at ng iyong lahat, O Diyos, nang gagaling sa iyo. Tunay, O God, salamat po sa iyong banal na salita na pinadaloy, O God, kay Pastor Michelle. Lord, thank you. Turuan mo kami na huwag kaming basta-basta mangangako sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na igalang ka namin, respetuhin namin na iyong pangalan, O God. Tulungan mo kami na mahalin ka namin. And above all, O Lord God, yung paggalang, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Huwag po namin babasta-bastahin, Panginoon, ang iyong presensya. You are God. You are our Creator. You are above there, Panginoon, at nandito kami sa lupa. Kilalanin nawa namin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kabanalan. At magagawa lamang namin yan, Panginoon, kung ang Banal na Espiritu Santo ay patuloy mo igawad sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat, O God. And Lord, once again, Panginoon, sa lahat ng naglilingkod sa iyo, patuloy na kagalakan ang pagkaloob mo po sa kanila. Sa mga kabataan ng Bethel Church, Lord, nakikita mo, Panginoon, ang kanilang kalalagayan, O Diyos. Naroon, Panginoon, O Diyos, hallelujah. Ngunit, Lord, sabi mo nga, Panginoon, sa mensahe mo, paano man, O Diyos, ang aming ikinumit sa iyo, tulungan mo kami na matapos namin ito until the day, Panginoon, hallelujah, ng aming pagtatapos. Give them the strength, give them the wisdom, the knowledge, and understanding kung paano sumunod sa iyo, Panginoon. Lord, hindi ko sila kayang dalhin, Panginoon. Mga anak mo po sila, hindi ko po sila pag-aari. Tulungan mo po sila. Kay kuya nila, kay kuya Lunglung nila, Lord, salamat sa kasipagan ng batang to. Ikaw na po ang bahala na magpala sa bawat isa sa kanila. Muli, O Diyos, maraming salamat. Tunay, O Diyos, na hindi po maiwasang, Lord, maging emotional kasi, Lord, hallelujah, ikaw na Diyos na sinasakpan namin ay tunay na nagpaparamdam ng pag-ibig. Lord, that is what we need. Ang yakap mo, ang pag-ibig mo. Kaysa kung niyayakap mo kami, naiiyak kami, Lord God. Dahil nakikita namin kung gaano mo kami minamahal. Kaya Lord, salamat po muli. Salamat po talaga. Salamat po talaga sa paggamit mo kay Doktora, O Lord God.
para magkaroon ng gawain ito. Sabi na ni Pastora Michelle kanina, Lord, hallelujah, hindi lamang hanggang matahapon, hindi lamang mag-i-end, oh God, hallelujah, sa September 11, kundi Lord, tuloy-tuloy na po namin ito na commitment, oh God, na mananalangin, Panginoong dudulog at magpapakumbaba sa iyo, oh Lord God. Tulungan mo kami na maialay namin ang aming buhay sa iyo, Diyos. Dahil tunay, oh God, sabi mo nga, kung kami malayo sa iyo, wala kaming magagawa. Ngunit kung kami ay nasa iyo, Lord God, no one will be against us. Sabi mo, Lord, if God is for us, who can be against us? Sabi ng Apostol Pablo. Kaya indeed, Lord, naniniwala po ako na kung ikaw ay panig sa amin, walang lalaban sa amin, Panginoon. Hallelujah. Kaya tulungan mo po kami, O Diyos. Tulungan mo po kami na patuloy namin maialay sa iyo ng buong buo. Wala po, Lord God, pag-agam-agam, kundi buong buo ang aming mga buhay na mailagak sa iyo, Panginoon. Lord, salamat ng maraming marami. Salamat tunay na ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Salamat po ng maraming marapat ka pong sambahin, purihin sa Espiritu at sa katotohanan. At muli, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ng ito'y sinasamo, dinadalangin namin sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu Santo. Amen and Amen. Salamat po. Tayo po lahat ay tumayo para sa pagwakas sa panalangin. Pero naming Diyos, marami pong salamat sa iyong presensya. And we believe, O Lord, that there's always Jesus in each and every individual of our life. There is always Jesus in our program. There is always Jesus in our praise and worship. There is always Jesus in our exhortation message. There is always Jesus in our prayers. There is always Jesus in our Lord's Supper. And there is always Jesus in this place, God. And to all over the world, there is always Jesus. And there is always Jesus in our ministry, in our church. Not only this church, but the church which is surrounding in this place, of God. Nandiyan ka lagi po, Panginoon, yung presensya sa amin. Kaya sa oras po, Panginoon, kami po ay magkaroon ng pangwakas sa panalangin. Hayaan mo, Diyos, na itaas ang kamay ng iyong lingkod upang igawad ang bendisyon. Ang patuloy na pag-ibig ng Diyos Ama at patuloy na pagpapala ng ating Panginoon Kristo, patuloy na patnubay ng Santong Espiritu ay sumasa ating lahat simula ngayon at magpakilanman. Amen. 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 Anong ulam? Manok. Na tinula. Okay mga kapatid, muli ipanalangin muna natin ang ating pagkain bago tayo mag-announcement. Tinatawagan natin si Sister Rose sa panalangin sa pagkain. Yan, ating ipanalangin ang ating pagkain ngayong gabi. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli namin itinataas ang aming mga pagkain ngayong gabi. Basbasan mo ito, Panginoon, upang magsilbing kalakasan sa aming mga pisikal na katawan, O Diyos. At pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga kamay na naghanda nito, Panginoon. Ganon din, Panginoon, yung nagiging daluyan ng mga pagpapalang ito, si Madam Cecilia Lucintaes. Patuloy mo pong pagpalain, Ama. Ibalik mo sa kanya ito na higit pa sa kanyang inaasahan, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay mga kapatid, nagtagumpay na naman tayo kapatid sa loob ng isang buwan ng August. Paalala bukas, September 1 na mga kapatid. At ang ating exhortation bukas ay walang iba kundi si Pastora Sonia. September 1.
At susunod si Ate Janet sa September 2, si Pastor Jess sa September 3, at si Pastor Lenny sa September 4. At ang iyong lingkod sa September 5, at sa September 6, ang ating pastoral issue ulit. At babalik ulit tayo simula sa September 1. Kasi ilan lang naman kami dito na nag-ano. Sa September 7, kay Pastora Sonia ulit. Yun lang mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Oh.